At another day, another vlog na naman tayo mga chillers. At konting-konti na nga lang ay matatapos na yung ginagawa ni Habi sa pagritas dito sa bahay. At ang laki talaga na naitipid namin dahil siya na nga lang talagang gumawa lahat niyan. Ang 600 pesos na naitipid namin ay napakalaking bagay po. At napagdesisyonan nga po namin, nalagyan na lang din ng gray ang pinipinturahan niya. Hindi ko alam kung anong tawag yan, limot na ako. Kahit pa paano, hindi naman mukhang ospital yung bahay namin. At hindi naman po magastos ang pagpaparitas sa bahay, lalo kung kayo lang din ang gagawa. Kahit nga chillers babae, kayang-kaya pong gawin yan eh. Ako ilang beses na po ako nagpintura ng buong bahay. Mga upload ko po yata yun, mga 2017, 2018. Ako lang po ang nagpipintura ng bahay namin doon sa maliit na bahay na dati namin tinitirhan. Kasi kapag gusto mo makatipid, kakayanin mo. Lalo na noong OFW pa si Happy. Kami mag-ina lang talaga ang gumagawa sa lahat. Kaya huwag ka manghinayang na gastusan yung bahay mo dahil maliit na halaga lang po pa mag-retouch. Gastusan mo nga ng 100k, milyon yung bahay mo. At kailangan naman po talaga yan sa bahay na yearly nga kung may pera-pera ka, dapat nire-retouch po. Pero dahil sa mga katulad natin na hindi naman tayo mayaman, every 2 years, 3 years pwede yan. At mas nakakasipag maghanap buhay chillers kapag kayong tahanan mo ay maayos kahit hindi kalakihan. Kahit hindi naman sementado ang bahay mo kapag magaling ka mag-ayos. Magbumukhang yayamanin yan. Napansin ko nga lang yung kurtina dito parang hindi siya nagmatch. Parang nadidiliman ako kaya siguro balang araw papalitan ko yan ng mas light dyan. Pinag-iisipan ko ako ibabalik ko yung salamin dyan sa dati niyang pwesto. Iwan ko na muna nga dyan si Habi at pumunta muna ako sa kwarto dahil marami sa akin naghihintay na trabaho. Tararan! Mga 2pm. Anyway, tupi na yan. Tinupi na yan ni Mama. So binabago ko yung pagtutupi at ayan panibago na naman labahin. Malakas kasi kami chiller sa labahin dahil nga araw-araw kami umaalis. Lalo na si Habi maraming t-shirt na dinadalian kapag kami biyahe kami kasi nga yung pawis. At pagkatapos nga niya, naisunod ko naman itong fake plants na nasa tabi ng bed namin. At pinunasan ko yung isa-isa. Gumamit na nga lang ako dyan ng wet tissue para hindi na paulit-ulit ang punas. Yan po kasi ako chillers pa naglilinis ng bahay. Kahit yung mga switch ng ilaw, punasan ko po yan isa-isa pati mga pinto. Mga doorknob. Simula po kasi nung magka-allergic rhinitis ako, naging ganyan na ako. At noong naging OFW po ako nun sa Hong Kong. At pagkatapos nga, isunod ko naman yung mga batuta. Tinanggal ko yung mga diaper nila kasi umaga na. Papaliguan ko nga sila dyan ng may kabonggahan para sila ay muy mayaman. Ganon. Kinabukasan nga October 12, 2024 at kumain po kami sa group dahil October 13 ay birthday ni Happy. Nag-grab nga lang po kami dyan kasi gusto talaga namin kami lang muna. Kaya nga gusto ko na chillers matutong mag-drive kaya lang ewan ko ba't kinakabahan ako. Parang feeling ko kasi laki-laki ng sasakyan namin. At hindi nga nag-aalam si Happy dyan na may surprise gift kami sa kanya. Napakasimpleng regalo lang yan chillers pero alam ko magugustuhan niya yan. Hindi man yan mahal pero ang mahalaga importante. At sa sipag at syaga ni Happy, serve niya yan kasi sa totoo lang chillers hindi madamot yung asawa ko. Mas madamot-damot pa nga po ako dyan eh. After nga namin kumain, umuwi na rin po kami at nagpicture-picture kami dito sa bahay. And shout out po and thank you po kay Madam Emily Gonzales sa mga suot namin. Bale, pasalubong niya po yan, umuwi siya dito sa Pilipinas. Isa po siya sa mga naging kliyente namin. At kinabukasan nga ay October 13, 2024 at yan mismo yung araw ng birthday ni Happy. Prepare nga sa dyan na mapupulutan at magbabanding-banding na lang kami sa baba kasama po yung mga tao namin. Hindi na nga kami bumili ng cake at gumawa na lang si Dalaga ng cookies. Gusto kasi namin yan kesa sa cake, mas tipid pa. At thank you nga pala sa pisang ko si Jenny Lynn dahil hindi niya nakalimutan yung kuya niya na kahit paano ibigyan niya ng regalo. O, diba? Ang sarap sa pakiramdam nang may natatanggap ka. Damihan kasi sa tao kapag ka nakita ka na meron ka, hindi na lang sila magbibigay o magregalo. Nasa isip kasi nila, meron naman na yan, mapera naman na yan. Hindi dapat ganun ang mindset ng tao kung talagang gusto mong magbigay. Yung mga tao din naman na kahit hindi sila magregalo ay grabe naman yung effort nila sa pagtulong kung ano yung maitutulong nila sa okasyon. Iba pa rin kasi yung nagregalo ka, alam mo yung effort yung titingnan mo dun eh. Kahit pabuti ng mineral yan, pwede yan. Ito naman isa pa natanggap ni Habi na regalo kagaling kay Jessa. Nakakatuwa kasi talagang nag-effort siya dahil yung towel niya may pangalan na name ni Happy. Buti na lang Albert yung nilagay. Akala ko kasi kabayo. Saan po kasi kabayo ang tawag kay Happy dahil nga napakabilis kumilos lalo na pagdating sa trabaho. Nga po nasa Dubai siya, ang tawag naman sa kanya si Superman. Ito pa nga iba pang niya natanggap na regalo galing sa akin. Mga na-order ko sa Shopee. Pwede rin po yung orderin niya para may pang-regalo kayo sa Pasko. Pwede yan. Ay pong klase yan. Ayun ako, matakaw, uminom yung regaluhan nyo. Yan ang ibigay nyo. Wala, sobrang nakuitan lang din talaga ako. At buti na nga lang nag-effort din sa Dalaga na ibalit yung mga gift namin para sa kanya. Kaya nga lang may mga dumating na basag na. Ito naman nakikita nyo, alam ko San Mig.
Apple yata yan, di ko alam eh. Ito naman yung sayang na nabasag. Ito nga pala yung nabili ko rin sa Shopee, na sabi ko ito yung gusto kong maging glass. Ilaw-ilaw siya, hanapin nyo lang sa Shopee. Ganyan lang chillers ang ganap. Ayan, kami lang, relatives, mga tao namin. Masaya pero hindi ganun kalaki ang gastos. Siyempre, hindi mawawala ang video okay. Naman tayong mga Pilipino. At kinabukasan, eto na nga. Halos maghapon po akong hindi nakalabas dahil sa hangover. Ewan ko bakit ako nalasing? Ewan ko, malamang uminom ka. At inaasar pa nga ako ng sister ko dyan na sabi niya, ayan, pailaw-ilaw ka pang nalalaman sa baso mo. Basta ang alam ko, konti lang ininom ko. Malay ko, dinaya ako ng kainuman ko. Kaya sa part na yan, inihahanda ni Habi ang noodles, royal na malamig, tubig na malamig, kape, ilabas nyo lahat. Talaga siguro chillers kapag ka-stress ka at umiidad-idad ka na, pagpabulo ka na talaga, normal na yan eh. Tanghali na nga akong gumising dyan at syempre ang kagayang na nakagawian ko, ilabas ang maligamgam na tubig. Bago magkape, bago mag-almusal, maligamgam na tubig muna. At tingnan nyo naman ang aking isang baby dyan, nakatingin. Mama, okay ka lang ba? Kimchi po yun at kapatid niya yan si Soju. Ayan, so dyan kasi sila natutulog sa may gilid dahil nga hindi masyadong abot ng aircon. So pagising sa umaga, kagaya nakagawian ko, nililigpit ko muna lahat ng pinagtulugan ko kasi ayoko nagtatrabaho ako na ang dami kong kalat na nakikita. Hindi ako makapag-concentrate. Alam nyo, parang nadudoble yung pagod ko. Kaya nga pagising ko sa umaga, hindi ko pa malang nililigpit yan. Binubuksan ko na agad yung bintana namin after kong patayin yung aircon. Alot may mga dogs ako, gusto ko naiinitan ka agad yung kama. Tinangali yung sikat ng araw ay pasok na pasok talaga sa kwarto namin. Try ko nga mag-toothbrush dyan at mag-skincare ay ito na, lamuta ka na ulit. Ayan, para na mabango yung hininga ni mami ninyo. Katapos nga lang nila mag-dental stick dyan para mabango rin sila. Lahat kami mabango, ganun. Alam nyo ba, pagigising ako sa umaga, bihirang-bihirang nakasimangot ako. Lagi ako nakangiti dahil sa mga anak kong yan. Naging routine ko na nga yun, nagwawalis din ako dito sa kwarto bago ako lumabas para matanggal yung mga balabalahibo nila. Pero hindi naman naglalagas yung balahibo nila. Lang hindi pa rin may iwasan, meron pa din po. Madalas nga sila natutulog dito sa room namin. Pagkatapos ko nga po dyan magwalis ay nag-vacuum pa ako dyan, kaya lang hindi ko na nakunan kasi nalobat na yung cellphone na ginagamit ko. Hindi po kasi sapat ang walis kapag ka may mga pets ka, dapat talaga may vacuum kasi lumilipad-lipad lang yung mga alikabok at mga buhok-buhok nila. May na-order nga po ako sa Shopee na pantanggal ng mga balahibo sa mga beds. Ayan, check nyo na lang po sa Shopee. Napakaganda yan chillers, hindi mo na kailangan palitan. Pero meron din po ako nung nare-refill, yung parang scotch tape na malaki. Pero mas gusto kong ginagamit yan dahil kuhang-kuha talaga yung mga balahibo, mga bihi. Kahit buhok ko, kuhang-kuha niya. Nakakatuwa talaga gamitin niya. Napanood ko lang din kasi yan. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, umorder talaga agad ako kasi hindi mo na kailangan i-refill. O, diba? Ang ganda pa ng kulay. Bet na bet ko, partner sa room. At syempre, spray tayo ng pabango para laging fresh ang ating room. Tuwing umaga at gabi po talaga ako nag-i-spray niyan. At ito nga pala yung update sa mga nabili ko sa Shopee na niregalo ko kay Happy. Ayan. Pero hindi ibig sabihin niya na kinukonsinti ko na siya ng uminom. Sabi ko nga sa kanya, iakyat niya yan, pang-display lang din doon sa mga na nasa taas ng kitchen namin. Sabi ko nga sa inyo, di ba nung nakaraan, maganda po siyang pang-gift ngayong Pasko. At kung ikaw makatanggap ka ng ganyang klase ng baso, huwag mo namang i-career, pwede mo namang i-display lang din. Ikaw, di ba kapabulukan na, tapos sirain mo pa yung atay mo. At kinabukasan, October 15, 2024, ay ito naman po yung deliver namin sa Olongapo City. May first cover po yan, at ayan naman yung second cover. Purpose po niya para hindi po kayo mahirapan na ibalot, at hindi naman sobrang dumi po nung pinakang foam ng upuan ninyo. Aminin nyo, hindi na iwasan, may umuutot dyan. So, hindi talaga may iwasan na magkakaroon po talaga ng amoy kahit anong sanitize mo dyan. I-strap nga po yan para kahit paano hindi magalaw yung pinakang foam po niya. Bali, loose cushion po kasi yan na 6 inches thickness. Ibig po sabihin na loose cushion ay natatanggal po yung pinakang foam sa upuan. At nagustuhan ko talaga yung pagkakabalot nito kasi fit na fit siya. Pag ako kasi chillers nandyan sa baba at nakita ko yung set na ang luwag, ay naku talaga, pinauulit ko sa kanila yan. Kasi ang katwiran ko, kung hindi okay sa akin, so hindi rin okay sa magagamit. Velvet po ang cover na ginamit yan at ayan nga, pinapahaplos-haplos ko kay Habi para makita ninyo na nababago-bago siya kasi nga, velvet. Minsan po kasi napagkakamala na madumi. Siyempre, kahit po maliit na set yan, hindi po mawawala ang True Pillows free. Dahil ilang buwan na nga lang ay magpapasko na, kaya binigyan ko rin sila ng extra cover na ganyan. Pinabalutan ko na nga din kaagad para makita ninyo ang outcome. Napakaliit lang po talaga ng sofa nila at kinopya lang din po namin yung size ng dati nilang sofa. Kaya na po yung pinakang outcome niya at yung paa po ikakabit na lang kapag nandun na sa bahay nila. Kaliitan po kasi yung pinto ng bahay. At ito na syempre ang pinakang hinahabol sa amin ng mga kliyente namin ng Ottoman with storage. Sabi ko sa inyo na saan man kayo pumunta ng bilihan, sa amin lang kayo makakabili ng ganyan na may free. Napakarami yung pwedeng ilagay dyan chiller sa loob niyan. Hindi rin kasi nakaka-relax ang living room kapag madaming kalat. And bukod po dyan ay binigyan din namin sila ng 2 small stool.
table. At habang nag-voice over nga ako, alam kong nandun doon na yung set na yan. Dalang oras po ngayon ay 2:00 na ng hapon. Ito naman yung sofa bed na pinalitan namin ng cover at in-upgrade po namin yung pinakang foam niyan. Na dapat magpapagawa po sila sa amin ng bago, kaya lang sabi ko okay pa naman yung foam, so wag na lang. Upgrade na lang namin at papalitan na lang ng cover. Ang laki po nang naitipid nila. At take note, mas maganda po yung cover na ginamit namin compare sa dati niyang cover. Alam niyo naman si Silaxing Cheers, pasikat din. Siyempre, para nakangiti talaga kayo habang ginagamit niyo yung mga set niyo, diba? Agad na nga nilang pinilastik yan para makalarga na sila dahil may kalayuan din po ang Olongga po. Ito nga pala si Master, sasama siya dahil bababa po sila ng Bataan. Sama niya yung kanyang alagang aso. At pagbalik po niya ay may kasama po siyang bagong gagawa sa amin para po yung mga set ay mas mabilis matapos. Yung brown na yan yung dating cover po ng sofa bed nila at pinatabi din po ni ma'am. Balik daw. At nagkataon nga na magdi-deliver sa amin dito ng isa sa mga ginagamit namin na plywood. Marine plywood po yan na 3/4 po ang kapal. Hindi po kasi kami gumagamit ng maninipis na plywood katulad po ng iba. Kaya po yung ibang mga kliyente na nagtatanong, nag-i-inquire, medyo namamahal lang po sa price namin. Pero kung tutuusin, hindi siya mahal eh. Hirap kasi minsan sa mga nagtatanong. Pag nagbenta ka ng quality, ang mahal naman. At pag nagbenta ka ng mura, quality ba yan? Nga po kami madalas namin sinasabi sa mga nag-i-inquire sa amin, tiwala lang po. At paalis na nga sila dyan at ito namang isang truck ay pabiyahe po ng warehouse. Mamimili po ng materyales. Kaya binababa nila yung lamesa na tatapusin namin. Na kung saan dinala po namin sa kliyente namin ng hindi pa tapos. At abangan nyo na lang po yan sa mga vlog ko dahil ipapakita ko na lang po sa inyo ang finish niya. Tapos ipapa-upgrade ko po kasi yung design niya. Mas masarap kasing gawin ang lamesa kapag tuyong-tuyo na. Mga bago pa lang po dito, ang mga lamesa po namin ay Acacia, Live Age, may quartz marble, and granite din po kaming mga lamesa. Tubular po ang kadalasan ginagamit namin sa mga frame. Pero kung wala ka masyadong budget, pwede naman po ang tubular. At umakit na nga ako dito para magluto ng sinigang na baboy. Gagawa rin po ako ng vegetable salad. Hindi na talaga kami nawawalan ng pipino dito sa bahay kasi napakaganda daw po talaga sa katawan yan. Anti-cancer. Naisalang na nga ni Habi yung karne para sa malumambot ng talagang malambot na para siyang bubble gum, ganun. Ayoko kasi sa karne ang matigas chiles. Gusto ko talaga may pagka-overcook. Habang pinapalambot nga namin yan, ay niready ko na tong vegetable salad. Kung ano na lang yung nasa rep, yun na lang yung ginawa ko. Mga tira-tira, katulad ng apple na yan, kalahati na lang. Lalagay nga pala po ako dyan ng white onion mamaya. Ang sarap talagang tinan ng kusina kapag marami ka nakita mga green or mga gulay-gulay. Alam niyo yun. Ay, sabi ko nga sa inyo talaga kapag kapabulo ka na, iba na talaga yung mga gusto mong pagkain. At nagtitimpla na nga ako dyan at nilagyan ko ng Kewpie mayonnaise na Japanese mayonnaise. And take note, hindi po ako sobrang madami maglagay ng mga dressing sa salad. Pwede nga kainin mo nila ng ganyan na mukhang kambing eh, para mas healthy po. Maging naman sa mga sinigang o mga ulam, kapag sobra yung nilalagay natin ng mga seasoning, hindi na nagiging healthy yan. Ay nako, wag na natin hintayin na magkasakit tayo bago tayo mag-ingat sa mga kinakain natin. Hindi na po kasi natin pwede iparehash kung ano yung routine natin sa pagkain noong mga bata pa tayo, na ngayong nag-iedad na tayo. So sa mga gusto pong umorder, nasa screen lang po ninyo ang aming contact number, po yung price, kung magkano, PM lang po kayo. And syempre, subscribe ka na. Thank you for watching. Bye!